gawain. Habang hinintay po natin ang iba po. Kaya po ay mag-pray. Aming Panginoong Jesus, pinupuri ko po namin at sinasamba sa araw na ito, Panginoon. Lord, gabayan po kami sa aming pag-aaral ng mga salita, Panginoon. Naway may sa buhay po namin ito at magkaroon po kami ng karunungan, Panginoon. At sana po, Lord, ikaw po yung patuloy na muna sa aming mga buhay, Panginoon. Ikaw po yung patuloy na kumilos, Panginoon. Lord, sa aming pag-aaral po, Panginoon, ikaw po yung patuloy na maitaas, Panginoon. Po ang sa aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen and amen. Amen. Pinag-aralan po natin last week is about unity. So, napakahalaga po nun para po sa isang samahan. Ano po? Lalo na po sa ating mga church. Ayan. Sa ating ministry. Ayan. Napansin ko po talaga na hindi ganun ka-unity yung ating samahan sa United. sa church. When it comes po sa ating pagtutulog. Ayan. Nalimutan ko yung verse. Basta po Psalms yun, yung nakaraan. Psalms 133 verse 1. So, ang verse po natin ngayon is Romans 15:5 verse 6. Sabi po sa verse 5, loobin nawa ng Diyos ng pagtitiis at pag-iliw na kayo ay magkaisa sa pag-iisip sa isa't isa ay kay Kristo Jesus. Upang kayo na may isang pag-iisip sa pamamagitan ng isang bibig, ay luwalhatiin ninyo ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesus Kristo. So, ano nga po ba yung best way para maging stay unified yung ating samahan? So, tanongin po natin yung isa't isa kung sino po ba yung who are we working for? Para saan po ba yung ginagawa natin? At anong purpose nun? So, syempre ang answer po nun is para kay Lord Jesus. Amen. Dapat po nire-remind natin ng isa't isa na to live in His will. Kahit may mga difficulties or disagreements, dapat po as continue po yung pag-build ng ating unity. So, ayun. Dapat po meron tayong pag-iisip sa isa't isa na ay kay Kristo Jesus. Magkaisa po tayo ng pag-iisip. Meron po tayo dapat tayong pagkakaisa na hindi yung yung pag-iisip ko lang na ay kaya po ako ng pag-iisip. Parang yung syempre, sabihin natin magaling ka, ganun. Yan, yung pride mo. Yung pride yung pinapairal mo, dapat meron tayong unity. May pagkakaisa tayo sa isa't isa para mag-grow yung ating samahan. Amen. And sa another verse naman po is Colossians. Colossians 3 verse 13 to 14. Magtiisan kayo sa isa't isa at magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung ang sino man ay may sumbong laban sa kanino man, na kung paano pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. At sa ibabaw ng lahat ng mga bagay nito, ay magbihis kayo ng pag-ibig na siyang pari ng kasabalan. Kaya kung wala po tayo pagtitiisan sa isa't isa, talagang mawawala po yung samahan natin. Ang tulad po ng nakaraan na, ayun nga po yung mga misunderstanding. So, ako din po, nasaktan din ako sa word na yun. Yeah. Hindi naman pagtuloy-tuloy din ng pag-practice. And po yung mga iba po pong iba pang dahilan. So, ayun. Naalala ko nga yung una kong dito yung una kong paghawak ng gitara. Sabi ko sa sarili ko, parang ang hirap. Kasi syempre, parang ang laki ng responsibilidad. Kumbaga, iyak ako. Kailan yan? Ang hina ko talaga sa public speaking. Ayun. Sabi ko, hindi ko talaga kahit akong ako lang. Pero, syempre na din yung pagmamahal ni Lord sa atin, di ba? Ayun. Nagpatuloy ako kahit napakahirap. Syempre, wala kang gamit. Ayun. Hindi ako. Naalala ko yung pinagalit na ako ni Kenber. Hindi na. Nayak talaga ako nun. Pero may iba ko po kung ano nang tag dito. Problema sa bahay po. Mm-mm. So,
Pero at least, magaling ka ng mag-gitara ngayon. Yan ang bunga ng pagtitiis. So, dapat, sabi nga pa, ano po, dahil po doon, mas pinanghawakan ko po yun na magpatuloy. Kasi parang kay Lord naman po yung ginagawa ko. Huwag kang umiyak. Naiiyak din ako. At yun, video. Okay, ayan. Saan ako nawala na ako? Andyan ka lang naman nakatayo. Hindi ka na nawala. Ayun. So, kung wala po talagang pagtitiis is, mababaliwala po talaga yung mga pinagsamahan, lalo po sa gawain ni Lord Jesus. Ayun nga, yung pag hindi pagkakawalan last time, basta matagal na yan. Na din po ako doon. Pero, still thankful pa din po kay Lord kasi ano yung pagmamahal niya sa atin sa gitna ng mga disagreements at mga hindi pagkakaunawan. Ayun, tsaka, ang inaano ko din po yung attitude natin sa isa't isa. Kumbaga, hindi mo alam yung nararanasan ng bawat isa. Anong pinagdadaanan? Opo. You're free to cry. Kasi kung ako lang po, napakabago ko po talaga ng sa pag-iyak pa lang. Kaya kahit po mahirap, go lang para kay Lord eh. Amen. Sayang, wala yung iba dito. I-record ko naman para marinig din nila yung ano mo. So, ayan, dapat po lahat ng ginagawa natin is may pagmamahal. May pagmamahal. Ayun. Ayun lang po. Then, ang conclusion ko po is building strong team together is kahit may challenges and disagreements po, po talaga is, hindi talaga naiiwasan yun. But turning to God's word offer guidance and encouragement to build a work culture rooted in unity and support. Remember, teamwork is not just about achieving goals, but also fostering a relationship that reflects God's love and compassion. Amen. Wala ka ng... Ay, yun na yung ano na. So, anong naintindihan mo doon, Ate Liza? Kailangan na talaga, intindihin yung isa't isa para magkaroon ng unity, yun nga. Tapos, para kay Lord din naman yung pagkakaisa natin. Amen. At yung mga respect, ganyan din. Respect. Respect. Okay. Yeah. Dapat may cooperation. Coordination. Coordination. Cooperation. Respect. And with love. And unity. Compassion. Lahat-lahat na. Okay. So, ayan. Nabanggit na natin na I think na lahat, no? Nakuha naman natin yung deep na meaning nun. Ang kulang na lang sa atin is, hindi naman kulang, but then dagdagan pa yung application. At tayo isang yung verse. Romans 15, verse 5 to 6. Tapos, Colossians 3, verse 15. 16. Ay, 16. I think 16. 15, 16. Okay. Very good. Ayun. So, let's have our closing prayer. Si Ate Eliza na mag-closing prayer. Ito na lang tayo. Okay, dyan na lang. Lord Jesus, maraming salamat po na marami po kami dito sa church. Maraming thanks po para po mag-practice naman po ng mga tututugin po namin bukas para sa inyo, Panginoon Jesus. At maraming salamat din
ginabayan niyo po kami at inimitas niyo po kami sa araw-araw Panginoon Jesus at sa palibagan po kami ng Panginoon Jesus. Buhay niyo ng kalakasan at lahat-lahat ang bagay Panginoon Jesus. At mamaya po sa please, tulungan niyo po kami magkaisa Panginoon Jesus para po sa inyo Panginoon Jesus at ingatan niyo po kami sa paghiwalay-walay din po ng mga at po kami sa dalangin sa pangalan niyo po Panginoon Jesus. Amen. Amen. Alright.